Hi, welcome back to my channel. I'm Medrido. Gumagawa nga po ng tips tutorial and vlog sa iba't ibang uri ng natural halamang gamot. Kung bago lang po kayo dito sa channel ko, pwede po bang pakisubscribe, pakilikes. Pakishare na rin po sa friends and family kung mahilig po kayo dito sa ginagawang pag-tutorial, pag-vlog sa iba't ibang uri ng natural halamang gamot. Pasensya na po kayo kung mahina yung boses ko kasi nasira yung pang-vlogs ko na mic nung umuwi ako ng province na nag-live ako. Hindi ko alam kung naipit ba doon sa bus habang natutulog ako nung umuwi ako ng province. Yung bakasyon ako. Ito yung mic ko. Yan yung ito kasi siya. Itong mic na ito kaya yung K9 mic yan. Itatap mo siya doon sa cellphone. Yan ito. Hindi mo makikita ka doon sa cellphone na yung parang bluetooth siya. Ang ibig sabihin nakakunik na. Tapos ito i-open mo siya. Parang kulay green. Yan. Yan nagpa-plus siya. Ibig sabihin sira na siya. Tinasis ko yan. Tapos ilalagay mo yan dito. Kaya mahina. Pasensya na po kayo mga subscriber ko na sumusuporta. Bibili pa tayo ng mic ulit. Ang bili ko nito 1.6. Ito 1.6 siya. Ay bibili pa tayo para malakas. Maganda yung malakas kasi ibang nanonood nadi-disturb kung yung boses mo ay mahina. Nag-i-skip sila. Kung kaya bagong vlogger o nag-text tutorial, dapat malakas yung boses niyo saka clear na clear sa nanonood. Yung iba nag-i-skip kung mahina yung boses mo saka hindi naintindihan pag may hina yung voice mo. Okay? Sa mga subscriber ko po ay magandang araw po sa inyo lahat, sa new subscriber and old subscriber. Umpisan ko na po yung pag-tips tutorial ko. Ito pong tips tutorial ko yung kung tayo nasusuka kapag umaga. Marami pong dahilan bakit tayo nasusuka kapag umaga, di ba? Napapansin niyo dati kayo kumakain ng umaga. Di ba yung mga nasa province, umaga kumakain ng madami ng kanin, may pinirito na itlog din, etc. Anong pa man yung ulam nila. Tapos nung ikaw ay napunta sa Maynila, nasanay ka sa kape sa umaga. Yung pagkakaiba, nagkakape ka lang sa umaga, no? Tapos sa tanghali, maraming pagkain yung kinakain. Ito po yung kaya nararamdaman ninyo yung nasusuka kayo. Minsan, ayaw ninyo kumain ng umaga. Ang ibig sabihin niya, nasanay yung bituka ninyo na hindi kumakain kapag umaga kasi habit mo na hindi kumakain ka kapag umaga, nasanay ka na sa kape. Yun, kaya nararamdaman mo na parang nagsusuka-suka ka, lalo kung nag-toothbrush ka o bago ligo ka. Ay ibig sabihin yan, kung napadami yung kape mo, di ba sobrang dami yung pagkape mo at acidic ka, lalo ka magkasuka-suka, ganyan yan. Pag sobrang taas ang acid mo sa katawan, yun, nagsusuka-suka ka. Tapos pag natututbas ka, di ba nasusuka ka? Pero dati, nung kumakain ka ng almusal, hindi ganyan nararamdaman mo, di ba? Kung hindi ka nagkakape ng sobrang dami. Yan. Yan yung pagkakaiba kisa sa nakain. Ito pa, tips number 2. Kaya nasusuka-suka, pwede kang, alam niyo, napasma. Ang napasma yan ay tinatawag sa Southern Tagalog region napasma. Kilala yan sa Katagalugan. Sa Bisaya, sa Mindanao, o saan man sulok ng Pilipinas, hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng napasma. International name sa Tagalog, saan man kayo sa sulok ng Pilipinas. Ang ibig sabihin ng napasma, nalipasan ka ng gutom. Yan yun. Shortcut na meaning. Nalipasan ng gutom. Example, kumakain ka ng tanghalian alas 12. Kumain ka ng alas 3 ng hapon. Yun po yung sinasabi ko na nalipasan kayo ng gutom. Kapag araw-araw ganyan ginagawa ninyo, hindi kayo kumakain ng tama sa oras, mararamdaman nyo na susuka-suka kayo, lalo pag umaga. Tapos pagdating ng hapon, wala na naman sa oras yung pagkain mo, talagang pag umaga, pinasok ka na ng acidic, ganun. Yun yung tips number 2. Tips number 3, kaya nasusuka-suka, pwede kang may bulati. Alam mo ba kapag may bulati ka sa tiyan, sobrang dami mong bulati sa tiyan, pwede kang masuka. Lalo na yung pag nalamigan yung tiyan mo, nasuka-suka ka. Yan, nalamigan yung tiyan mo, tapos gutom ka, sobrang busog mo, nasuka-suka ka. Pwedeng may bulati ka, subukan mong magpurga. Alam mo yung magpurga? May nabibili kasi na sa
kung kayo ay walang pampadoktor, yung Antiox, pampurga yan sa bata, di ba? Antiox. Kung kayo mga teenager, pwede pa kayong magkaroon ng bulate. Kahit matanda ka na, kung hindi ka maingat sa mga pagpaprocess mo na pagkain, pwede ka masuka-suka o may bulate ka. Yan yung tips number 3. Tips number 4, kaya nasuka-suka ka, pwede na may vertigo ka. Yan, sindalis na may vertigo ka, nasusuka ka, hilong-hilo ka, yung mata mo nasakit, ito yung talukat, pwedeng may vertigo ka or migraine magkasama, lalo na magkasama yung migraine, vertigo. Yan yung tips number 4. Pwedeng may vertigo ka, nasusuka-suka ka, nahihilo, nasakit ng talukat ng mata, lalo na kapag nalipasan ng gutom, din yung sobrang trabaho, yan, masusuka-suka ka, ganyan. Tips number 5, kaya nasusuka-suka ka, mahina ka sa lamig. Example, araw-araw gusto ng paa mo ay palaging may medyas. Kahit pumunta ka sa bundok, naka-medyas ka, nakabuta, tas biglang nagpaa ka, pwede kang masuka-suka kasi pag nalamigan, alam mo ba yung talapakan, ilalim ng paa mo, pwede kang masuka-suka kung hindi ka, lalong hindi ka sanay sa ganong lamig o temperatura. O ano ba, nagbakasyon ka sa province, di ba, ang lamig sa province, lalo kung mga December hanggang February, ako po, kahit na hindi ka mag-electric pan, lamig-lamig, may balot na balot ka na ng kumot, ang lamig pa rin. Pwede ka masuka-suka kung hindi type ng katawan mo, hindi angkop yung katawan mo doon sa lamig o temperatura sa lugar. Yung tips number 5. Tips number 6, pwede ka masuka-suka yung naalibadbad ka sa mga amoy, sa mga lasa, pwede kang masuka. Example, pinakain ka ng pagkain na matamis tapos maalat, ay hindi ka sanay, pwede ka masuka-suka sa ganun. Matamis, maalat, tapos nakaamoy ka ng amoy ng dumi ng tao, dumi ng hayop, amoy ng imburnal. Siyempre, kapag mahina ka, mahina yung sikmura mo, pwede kang masuka o tuluyan ka lang sumuka. Yan yung tips number 6, kaya nasuka-suka yung tao. Tips number 7, kaya nasuka-suka, siyempre kapag ikaw ay lasing, magsusuka ka talaga niyan. Lalo yung ininom mo, ayaw na nung storage mo. Alam mo ba, kahit anong tibay mo, kung yung iniinom mo hindi kaya ng storage ng katawan mo, isusuka mo yan. Kasi alam mo kaya sinusuka mo yan, kapag yan nandun sa loob ng katawan mo, yung mga alak na yun, malalasong ka kasi sobrang dami. Alam mo, kapag sobrang dami ng alak sa katawan mo, pwede ka rin malason kasi hindi kaya ng mga laman loob mo, bituka, atay, baga, kasi sira yan kapag hindi mo yan sinuka. Ganun yun. Yan yung tips number 6 na hindi nakakalam bakit sumusuka. Hindi na kaya, wag na po magyabang. Example, nandyan yung ex mo, sasabihin mo, ay kaya ko pa, inom ako. Nandyan yung nagpapayabangan kayong friends mo, ay sige, inom pa, kaya mo yan. Hina kang lalaki, huwag kang makikipagsabayan kung hindi mo na kaya talaga. Magpaalam ka na, kahit sabihin ka, ay mahina kasi inuman, nandyan yung ex mo, pinapahiya mo ba ako, ganun. Huwag ka na makuhan, kasi kung mo yan healthy mo yan. Hindi na pwedeng pagyabang pag yung kalusugan mo na yung papahamak, kaibigan. Tigilan mo na yung pag-inom ng ganun, yung payabangan, ganun. Diba may namatay sa pag-inom, nagkunti sila namatay. Kapag sobra na yung alak, sinusuka na talaga yan. Yan yung tips number 6. Okay, yan po yung tips ko na bakit nasusuka yung mga tao, mga dahilan. Step by step, tapusin ninyo. Again, pasensya na po kayo, mahina ang voice ko, nasira nga yung mic natin. Salamat po dun sa mga taong nanood nung ako ay nasa province. Yung dala ko yung mic ngayon, hindi ko alam ba nung pumunta ako, nag-vlog ako ng mga pako doon, hindi ko pa nga na-upload yung iba, sari-sari, diba? Sira sa sayang. 116 billion natin yan. Bibili ulit na tayo para hindi ma-disturb yung mga subscriber. Okay, thank you for new subscriber and new viewer. Paki-likes naman po and paki-subscribe. I-share po ninyo kung gusto po ninyo itong ginagawa kong pag-vlog sa iba't ibang uri ng natural na halamang gamot and pag-tutorial.
Thank you for watching. I'm Luby TV. Bye-bye.